morning. Good morning po sa inyong lahat. So ito po tayo ngayon dito sa Hebreo 12. Kunin nyo na po ang inyong mga Bible at atin pong pakinggan ang mensahe ng ating Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. So, chapter 12 ng Hebreo, ito po ay kadugtong nung ating pinag-aralan yung Hebreo 11, yung patungkol sa pananampalataya. So, itong chapter 12, ang sinasabi po dito ay Ama natin ang Diyos. Pero bago po yan, let's pray po muna. Hallelujah. Dakilang aming Diyos, Ama sa langit, sa ngalan po ng Panginoong Hesukristo, muli po namin itong pinasasalamat sa iyo ang iyong pagtuturo sa amin, ang aming puso, ang aming buhay ay inilalatag po namin sa iyo, Ama. Malaya ka po, Panginoon, na turuan kami at kung sino man ang may pagkukulang, nagkamali sa salita, sa isip at sa gawa, Lord, forgive us upang sa ganun po, Ama, ay maging karapat-dapat ang bawat sa amin tumanggap ng iyong banal na salita. Kaya salamat po, Ama, sa oras na ito. Pinupuri namin, pinasasalamatan ang iyong banal na Espiritu na siyang magtuturo sa amin sa oras na ito, Ama. Thank you, Father God. We praise you, we bless you in Jesus Christ's name. Amen. Amen. So, chapter 12, chapter 12 ng Hebreo. Ang sabi po dito ay, Ama natin ang Diyos. Kaya nga, dahil sa napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang umang balakid at ang kasalanang kumakapit sa atin. Pinapaunawa po kasi dito as a Christians, diba? Tinuturuan tayo bilang mga Kristiyano na maging good example tayo sa iba. Makita sa atin yung katangian ng pagiging Kristiyano. Tinuro po sa atin ang mga fruits of the Holy Spirit na kung saan yun ang lagi nating titingnan sa ating buhay. At dahil nga sa napakaraming saksi, sabi dyan, napapaligiran tayo ng napakaraming saksi. Ibig sabihin, maraming nagwa-watch out sa atin. Maraming mga na nakamata, kumbaga So, kaya tinuturuan tayo ng Word of God na sundin natin kung ano ang katangian bilang isang Kristiyano. Dahil dito sa napakaraming nakapaligid na mga saksi, mga mata, nagmamasid. At kailangan makita po sa atin as a good example bilang mga Kristiyano. So, sabi pa dito, kaya dapat, sabi dyan, kaya tanggalin ang anumang balakid at kasalanang kumakapit. So, yan yung tinuro sa atin na talagang as a new creation, kumbaga nawala sa dating pagkatao, binabago po tayo ng Word of God. Verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Yan pong tinuturo sa atin, focus to Jesus Christ, which is sa pinapaunawa sa atin dito, ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos na tinuro sa atin sa John 1, diba, ang salita ng Diyos ay walang iba, si Kristo Jesus. Kaya dito tinuturo sa atin, focus to Jesus Christ, focus to the Word of God. Sabi dyan, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Sa Kanya nakasalalay ang pananampalataya dahil pinaunawa nga sa atin ang salita ay ang Panginoong Jesus. Siya ang salita ng Diyos. Kaya ito tinuturo sa atin habang nananatili tayo sa salita, katulad ng sinabi dito, ituon natin ang ating paningin kay Jesus, which is kahabang binabasa natin ang Word of God, pinaunawa sa atin the faith is coming from hearing and hearing the Word of God. So dito po sa pakikinig natin ng salita ng Diyos, dito nagmumula ang ating pananampalataya, na kung saan ito rin ang sinasabi dito sa verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang wakas, hanggang katapusan. Yan nakalagay dito, dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi niya inalinta na ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, at siya ngayon nakakupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yan din po ang ipinaunawa sa atin ng Apostol Pablo, na katulad ng sinabi nila, ginagaya lamang nila ang Panginoong Jesus.
Dahil ang Panginoong Jesus, ito nga ang sinabi dito, hindi inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus, sa krus, at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. The same thing po kay Apostol Pablo. Hindi nila inalintana yung mga pinagdaanan ng kung ano-ano mang mga pagsubok o ano mang mga pinagdaan ng kahirapan, kasi nakatuon sila sa harapan, na kung tinutukoy dito, doon sila nakafocus doon sa buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos. Verse 3, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo magmanlupaypay upang hinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. So napakalinaw po na yung mga dinadanas natin dito, mga pagsubok o mga laban natin sa anumang gawa ng kasalanan, hindi pa tayo umahantong sa pagdanak ng dugo. Pinapaunawa lamang po sa atin na itong mga pagsubok na dinadaanan natin, wala ito sa kalingkingan ng mga pinagdaanan ng mga nauna sa atin. Katulad nitong unang-una sa Panginoong Hesus, at pangalawa itong sa mga apostol, mga naunang mga naglingkod sa Diyos, na talagang sila po ay dumanas ng matinding pagsubok. Kaya actually na ang pinakaano dito ay ang Panginoong Hesus talaga dahil talagang doon talagang ang kanyang dugo ay kanyang inialay. Kaya sabi po dito, isip-isipin ninyo kung gaano ang tiniis niyang pag-uusig sa kamay ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay upang hinaan ng loob. So napakalino, it's about Lord Jesus Christ po ang tinutukoy dito, at hindi pa humahantong sa pagdanak ng dugo ang pakikipaglaban ninyo sa kasalanan. Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Ito po, anak ko, sabi dyan, ito po yung pinapaunawa na wag natin itong kalimutan, na sabi dyan, paalala, na sabi po dito, anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Ito po yun ang mga dumadaan ng mga pagsubok kapag itinutuwid ng Panginoon. Kung for example po nagkamali ka or nagkaroon, of course napakalinaw po na sa bawat pagkakamali ay mayroong consequence. Kumbaga dito pinapaunawa na kapag ang tayo o Kristiyano ay nagkamali, itinutuwid ng Panginoon, dumadanas ng mga pagsubok, iba't ibang consequences. Pero katulad ng sabi dito, anak, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon at huwag kang panghihinaan ng loob kapag ikaw ay dinidisiplina. Kaya yung mga dumadanas sa mga pagsubok, pagdidisiplina ng Lord sa ating mga buhay or sa mga anumang mga pinagdadaang consequence para matuto na talagang gumawa ng tama, huwag daw yun ay ikakasama ng loob, or huwag baliwalain at huwag panghinaan ng loob. Dahil napakalinaw, kapag anak ka ng Diyos, sino mang mahal ng magulang ay dinidisiplina. At katulad kasi tinuturuan ang kanyang mga anak na matutong gumawa ng tama, kasi talagang malinaw po ang Panginoon ay banal, dapat tayong magpakabanal, yan ang tinuturo sa atin. Kaya katulad dito ang pinapaunawa na kapag ikaw ay dumadanas ng mga pagdidisiplina, huwag kang panghinaan ng loob. Sabi diyan, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang inaanak. Ay nako, sa atin po marami tayong mga pinagdaanan, mga experience na talagang napalo tayo dito ng ating Ama dahil sa mga pagsuway, sa mga iba't ibang ginawang pagkakamali. Pero doon sa pagpapalo na yon, yung pagdidisiplina na yon, doon tayo natuto na wag nang balikan ang dati nating mga ginagawa, kasi talagang may consequence. Merong kaparusahan ang paggawa ng kasalanan. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, dinidisiplina, dinadaan tayo sa iba't ibang mga pagdidisiplina, pinapalo ang itinuturing niyang mga anak. Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad sa pagtutuwid ng isang ama. Okay? Napakalinaw po, ulitin ko.
Tiisin ninyo ang lahat ng hirap tulad ng pagtutuwid ng isang ama dahil ito'y nagpapakilalay kayo'y tinanggap ng Diyos bilang tunay na mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na anak, kundi kayo'y mga anak sa labas. So napakalinaw po ito, yung mga pagtuturo sa atin, pagdidisiplina dahil mahal tayo ng Diyos. Kung pagka nagkamali, yan na nga, pag nagkamali may consequence at natuto tayo dyan sa mga dating buhay natin. So pinaunawa talagang mahal tayo ng Diyos kaya dahil ayaw niya tayong mapahamak at ayaw niyang maging miserable ang ating mga buhay. Kaya doon pa lamang sa mga maling ginagawa, automatic binablock na tayo doon at doon ka na talagang minsan nakakaranas sa mga pagsubok. Yun ay pagtutuwid para tayo matuto at huwag nang gawin ang mali. Sabi po dito, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan ay iginagalang natin sila. Totoo po yun, di ba? Nung mga maliit pa tayo, takot na takot tayo sa ating magulang. Kasi pag makakita ka ng palo, takot mo, ayaw mo nang talagang takot ka. Ngayon, dahil doon sa pagdisiplina ng magulang, natuto tayong sumunod. Katulad ng sinabi po dito sa verse 9, hindi ba't dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil diyan, iginagalang natin sila. Kasi nagkaroon ng takot sa magulang. At itong sa Panginoon, tinuturoan tayo. Dahil sa pagdisiplina sa atin, nagkaroon tayong banal na pagkatakot. Na sumunod. Talagang sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu? Yan. Sa loob ng maikling panahon, dinisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Yan po ang patandaan natin. Especially ngayon, tayo mga parents, alam na natin na bakit natin dinidisiplina ang ating mga anak para sila'y magkaroon ng magandang kinabukasan, hindi sila mapariwara, hindi sila mapabarkada o anumang mga masasamang hilig dito sa mundo. Kaya dinidisiplina natin, napapalo nung maliliit pa. Ganon din naman tayo sa ating mga magulang. Nung tayo mga nasa kabataan, talagang sobrang higpit sa atin. Dinidisiplina tayo. Dahil ayaw nila tayong mapariwara. How much more itong ating Diyos na Ama. Ayaw niya tayong mapahamak. Ganon ang pag-ibig niya sa atin. Kaya tulad ng sabi po dito, hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo pasakop sa Diyos na ating Ama sa Espiritu. Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayon din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ganyan po, habang tayo pinapalo, dumadanas ng pagsubok, hindi tayo natutuwa. Nandun na yung nanglulungkot ka, nagpipighati. Subalit, sabi dito, ngunit, pagkatapos na yun, mararanasan natin ang kapayapaang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Kasi nga po, dinidisiplina tayo ng Panginoon sa mga mali nating gawa dahil yung mga mali nating gawain ang dulot noon sa buhay natin ay distraction. Samot-saring kaguluhan, problema, kung ano-anong kabigatan ng buhay. Kasi ang tao, alam po natin, na kapag tayo mali ang tinatahak natin ng landas, kapag mali ang ating mga ginagawa, yun na yun, inaani natin ang mga consequences. Kaya dito, tinuturoan tayo ng Panginoon, itinutuwid, dinidisiplina, habang itinutuwid tayo, so sabi dito, habang itinutuwid tayo, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Totoo po, kasi kita niyo po ang pagsubok, ang mga pagpapalo, mga consequence, talagang iba't iba ang mga dinadanas na mga consequences. Pero sabi diyan, pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaan, ang bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Dahil habang sinusunod natin ang Diyos, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, nalalayo ka sa mga kaguluhan, sa mga away, sa kung ano-anong sakit ng ulo.
Ano? Kaya iyan ang pagsunod sa Diyos. Bakit tayo itinutuwid ng Panginoon? Bakit tayo dinidisiplina? Dahil ang gusto ng Diyos sa araw-araw ng ating pamumuhay, may kapayapaan tayo. Hindi yung pagising mo sa umaga, masalimuot na ang pamumuhay dahil bunga ng mga maling desisyon, maling pamumuhay. Kaya tinuturuan tayong sumunod sa kalooban ng Diyos dahil nagdudulot ito ng kapayapaan, bunga ng pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Tandaan po natin. Ang tao na paririwara bunga sa pagsuway sa kalooban ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo ng sumunod, magbasa tayo ng Word of God kasi ito ang nag-a-advise sa atin ng tamang pamumuhay, nagdadala ito sa direksyon na nakalulugod sa Diyos. At kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, naglalayo ito sa ating mga kaguluhan sa buhay. Okay? Verse 12, mga babala at mga tagubilin. Mga babala at mga tagubilin. Dahil dito, itaas ninyo ang inyong mga nangihinang kamay at patatagin ang nangangatog na tuhod. Yan, yung pinanghihinaan, itaas yung kamay, worship mo yan, ano? Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang paang napilay, sa halip ay gumaling ang nalinsad na buto. Lumakad kayo, ang mga paan ninyo, nating lahat, ilakad natin ito sa matuwid na pamumuhay. Sabi dito, ano? Lumakad kayo sa daang matuwid upang hindi lumala ang paang napilay. Ibig sabihin, wag nang lumala ang inyong mga problema. Wag nyo nang, kasi the moment ang tao habang ito ay lumalakad sa labag sa kalooban ng Diyos, inaani, nagkakapatong-patong lamang ang magiging sakit ng kanyang ulo. Nagkakapatong-patong lamang ang distraction at kaguluhan sa kanyang buhay. Kaya tinuturuan tayo ng Diyos, lumakad kayo sa matuwid na daan. Kung gusto nyong may kapayapaan, kung gusto ninyong maging maayos ang pamumuhay na malayo ka sa distraction, laging kabigatan sa buhay o anumang mga kaguluhan, lumakad tayo sa katuwiran. At ang naglilid sa atin sa katuwiran, walang iba ang salita ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo habang nakikinig kayo ngayon ng Word of God, isa buhay ito't unawain. Kung gusto mong maayos at matahimik na buhay, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Ito bang itinuturo sa atin, gusto mong maging mapayapa ang pamumuhay mo, lumakad ka sa may katuwiran. Dahil sa bawat pagsuway, tandaan po natin to, ano, sa bawat pagsuway, alam naman natin ang mali at tama. Ngayon, sa patuloy paggawa ng masama, aanihin mo ang iyong ginagawa. Nagdudulot yan ng distraction. Araw-araw kabigatan sa buhay mo. Araw-araw puro kaguluhan sa buhay mo. Dahil ang bawat kasalanan, that's the purpose of the enemy, na lumakad ang tao sa kaguluhan, lumakad ang tao apart from the will of God, kasi ang gusto ng kaaway doon niya maano ang tao, doon niya masirain ang tao, doon niya guluhin ang tao. Pero God is good. Our God is a good Father. Ang gusto niya, kaya tinuturuan tayo, dinidisiplina niya tayo, kasi habang dinidisiplina tayo, tinuturuan tayong mamuhay ng tama upang lumayo tayo doon sa mga kasalanan, lumayo tayo doon sa nagpapabigat sa ating buhay. Kasi alam ng Diyos, kapag hindi tayo dinisiplina, magiging miserable ang buhay natin. Ayan. At hindi tayo ginawa ng Diyos upang maging miserable ang buhay. Napakalinaw po dito, lalo na itong pangako ng Panginoong Hesus, ng Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Binigyan tayo ng buhay na walang hanggan sa pakikipag-isa sa Panginoong Hesus. Hindi dito sa lupa ang destinasyon natin. Kaya tinuturoan tayo, maging banal kayo, at magagawa natin yun, ang pagpapakabanal sa pagsunod sa salita ng Diyos, dahil lahat ng utos po ng Word of God ay para sa kabanalan. So ayan, sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal, sapagkat hindi nyo makikita ang Panginoon kundi kayo mamuhay ng ganito. Ayan, pakalinaw. Sikapin ninyong makasundo ang lahat at magpakabanal, sapagkat hindi makikita ang Panginoon kung di kayo namumuhay ng ganito. So napakalinaw. Kapag ang isang tao hindi niya
ibig sabihin hindi siya nakikipag-ayos sa kanyang kapwa. Kapag ang isang tao hindi siya nagpapakabanal, hindi niya makikita ang Diyos. At ito ang turo, gusto mong maranasan ng Panginoon, gusto mong makita ang Diyos, pes, makipagkasundo kayo sa lahat. Ibig sabihin, wala kayong kaaway. At saka magpakabanal, dahil ito lamang ang paraan, sabi dyan, sabi dito, sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamuhay ng ganito. So, napakalinaw ang instruction. Gusto mong makita ang Diyos, gusto mong maranasan ang Diyos, makipagkasundo ka sa lahat ng tao, at magpakabanal. Ayusin ang pamumuhay. Ayan. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo dahil... Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y mapasama ang iba. Dahil dito'y napapasama ang iba. Huwag daw kayong magtanim ng sama ng loob. Sino pa dyan ang may mga kinikimkim na galit sama ng loob? Huwag daw po kayong magtanim ng sama ng loob. Bakit tayo tinuturuan ng ganito ng Panginoon? Kasi ang gusto ng Panginoon nga may kapayapaan ng puso mo. Dahil the moment ang isang tao po hindi nagpapatawad lang, may kinikimkim na sama ng loob, laging masalimuot ang pamumuhay niyan. Maalala niya lagi ang ginawa ng kanyang kapwa at laging galit at laging mabigat sa loob. Ang ganyan, kaya tinuturuan tayo ng Panginoon, i-release mo yan. Magpatawad ka, alisin mo ang sama ng loob dahil iyan ang magpapahirap sa'yo. 16. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sino man sa inyo. Makiapid, huwag daw makiapid upa walang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau. Anong sinabi dito? Pag-ingatan ninyong huwag makiapid. Ito po yung mga hindi mag-asawa, nagsasama, nagtatalik, hindi naman asawa. Iwasan ang pakikiapid. At ano pa ito? Ang sabi dyan, upa walang halaga ang bagay na espiritual, ang nagpapabolang pahalaga sa spiritual, katulad ng Sunday, araw ng pagsamba, hindi nagsisimba, kundi masyadong abala sa mundo. Yan po yung mga bagay na pagpapawalang halaga sa mga bagay na spiritual. At ano pa? Tulad ng ginawa ni Esau. Tulad ng ginawa ni Esau, anong ginawa ni Esau? Ipinagbili niya ang kanyang karapatan bilang panganay. Masyado siyang nakaano doon sa pagkain. Yan yung pinawalang ang spiritual. Mas pinahalagahan yung pagkagutom or something kaysa magsimba. Mas ginusto pang mga magtrabaho at hindi nagsisimba paglinggo. Yung pinawalang halaga ang bagay na spiritual. Ipinagpalit niya sa pagkain ng kanyang karapatan bilang panganay. Yan po ang ginawa ni Esau. Dahil lang sa gutom, ipinagpalit yung kanyang karapatan. Yan po, maraming mga ganyan na dahil abalang-abala sa pagtatrabaho, di bali nang hindi magsimba basta makapagtrabaho. Yan po, pinawalang halaga ang mga bagay na espiritual. Alam ninyo ang nangyari pagkatapos. Hiningi niya sa kanyang ama na igawad sa kanya ang pagpapalang naukol sa panganay, ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang ginawa, anuman ang gagawin niyang pakiusap at pagluha. Yan po ibig sabihin na natapos na, nakapag-desisyon na, hindi mo na maibabalik yung oras, tatapos na. Kaya tinuturuan tayo, mahabang may panahon, matuto tayo po dito na sumunod talaga sa kalooban ng Diyos, kasi kapag nakadaan na, dumaan na, katulad nito, halimbawa, hindi ka nagsimba, hindi mo ito narinig, ang dami mong na-miss na mga dapat na karunungan na nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya tinuturuan tayo every Sunday, make sure wag mong, kumbaga, i-priority natin ang pagsisimba. Kasi maraming mga tao, mas pina-priority yung trabaho, takot na magutom, kaya ipinuput aside ang pagsimba, mga spiritual na. Katulad nito po si Esau, ipinagpalit ang karapatan dahil lang sa gusto niyang kumain nung niluto na yon. Kaya pero nung na-realize niya bandang huli, nagsisi siya. Wala na, tapos na. Kaya itong pinapaunawa po sa atin dito. Ang nakaraan ay nakaraan, hindi na pwedeng ibalik. Kahit pa siya umiyak at nakiusap, hindi na nabalik ang kanyang karapatan bilang panganay. Verse 18, hindi kayo
lumapit sa isang bundok na nakikita gaya ng Israelita sa bundok ng Sinai. Ito'y may apoy na nagliliyab na babalutan ng dilim at malakas ang hangin. Nakaririnig sila roon ng tunog ng trompeta at ng isang tinig. Nang ang tinig na iyon ay marinig ng mga tao, nakiusap silang huwag na itong magsalita sa kanila sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos na ito. Ang sino mang tumapak sa bundok kahit hayop ay babatuin hanggang sa mamatay. Talagang nakakakilabot ang kanilang natanaw, kaya't pati si Moses ay nagsabing nanginginig ako sa takot. Sa halip, ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang na anghel. Ito po pinapakita sa atin dito, yung forward, the future natin po, ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Na kung noon sila Moses, talagang yung nakikipag-usap ang Diyos sa bundok ng Sinai, talagang grabe, halos hindi nila matanggap yung pakingkik. Tinatakpan nilang mga tinga, di ba, na hindi nila kayang hindi kumbaga sabi dito, hindi na kumbaga nakakakilabot ang kanilang natanaw. Ibig sabihin pati yung tunog ng trompeta at ang isang tinig, sabi diyan na ang tinig na iyon ay nang marinig ng tao, nakiusap silang huwag itong magsalita sa kanila sapagkat hindi nila kayang tanggapin ang utos nito, kasi ganun nga nung panahon ni Yahweh sa panahon nila Moses. Pero ang tinutukoy dito ngayon, lumapit tayo nilapitan, sabi dito, sa halip ang nilapitan ninyo ay ang bundok ng Zion at ang lungsod ng Diyos na buhay, ang Jerusalem sa langit na kinaroroonan ng di mabilang ng anghel. It is talking about the future, sa buhay na walang hanggan. Ang dinaluhan ninyo ay masayang pagtitipon ng mga panganay na anak na ang pangalan ay nakatala sa langit. Ang nilapitan ninyo ay ang Diyos na hukom ng lahat at ang espiritu ng mga taong ginawang ganap. Nilapitan ninyo si Jesus, ang tagapamagitan ng bagong tipan at ng dugong iwinisik na may pangako ng mga mabubuting bagay kaysa isinawsaw na dugo ni Abel. So pinapakita lang po sa atin dito yung kaibahan ng ating expectation sa buhay na walang hanggan, na mas mainam yung pinapaunawa sa atin, mas mainam ang naghihintay sa atin na buhay na walang hanggan. Kaya huwag kayong tumangging makinig sa Kanya na nagsasalita, which is talking about Lord Jesus Christ. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya kayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? O yan, na malinaw kung yung mga hindi daw dito nakikinig sa nagsasalita sa lupa, ibig sabihin ang tao ay naparusahan, diba? How much more kung ang Diyos ang hindi pakikinggan ng tao? Sabi diyan, gaano pa kaya kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit, which is ang Panginoong Hesus po, dahil sa kanyang tinig, nayanig noon ang lupa, ngunit ipinangako niya noon, minsan ko pang yayanigin hindi lamang ang lupa, pati na rin ang langit. Ang mga salitang minsan ay maliwanag na nagsasabing aalisin ang mga nilikhang nayayanig upang mapalitan ng mga bagay na di nayayanig. Yan po yung pagpapaunawa sa atin. Ang tinutukoy dito ay ang buhay na walang hanggan. The eternal life, na kumbaga mawawala ang lahat ng bagay dito sa lupa, mga bagay na nayayanig, pero yung nilikha ng Diyos, sabi dyan, mananatiling mga bagay na di nayayanig. 28, kaya magpasalamat tayo sa Diyos sapagkat tumanggap tayo ng isang kahariang hindi nayayanig. Sambahin natin ang Diyos na sa paraang kalugod-lugod sa Kanya, may paggalang at pagkatakot sapagkat tunay nga ng ating Diyos ay apoy na tumutupok. So yan nga pinaunawa sa atin, sambahin natin siya sa paraang nakalulugod, which is itinuro sa atin sa chapter 11. Without faith is impossible to please God. Kaya kailangan tayong manampalataya sa Kanya, sumunod tayo sa Kanyang mga salita, may paggalang
paggalang at may pagkatakot, banal na takot. So yan po lamang ang ating chapter 12 at purihin ng Diyos, continuous magbasa ng Word of God. Ito po dito nagmumula ang ating pananampalataya at ang pananampalataya ay nagbibigay kaluguran sa Diyos dahil ang pananampalataya ay pagtitiwala natin sa Diyos, sa kanyang mga salita. Amen? So, dyan lamang po. God bless everybody. At I'll see you soon. Bye-bye. God bless.